example. Pero alam natin na may pwedeng mga leader, kung hindi man isa, pero mayroong nag-lead sa team. Hindi kayo lahat baby. Hindi kayo lahat baby na kailangan kayo na hindi nyo kaya mag-lead. Merong iba na mas maaasahan sila sa responsibility. The worship team in the music ministry, meron tayong malaking responsibilidad, katulad ng mga napag-aralan natin, at kailangan meron mag-lead. Hindi ito necessarily yung song leader dapat, pero anyone in the group na makakapag-comment na mag-lead. Yung mga mangunguna sa worship team, syempre, above all, sila mismo, they demonstrate love. Hindi mo lang pwedeng sabihin na hindi ka pwedeng mag-advise na mahalin mo yung kaibigan mo na. Kung ikaw mismo hindi ka nagmamahal. So, you demonstrate by example. Love, sacrifice, kailangan sa leader din, sa mga, pwedeng mga leaders, makita yung passion, yung commitment mo, yung humility mo. Katulad ng sinabi ni Apostle Paul, follow my example as I follow the example of Christ. So tayo, habang sinusunod natin si Jesus, nagiging example tayo sa mga nililid natin. Although everyone is a leader, again, lahat tayo dapat nag-lead ng example sa lahat ng mga tao. Pero merong specific na pwede leader sa isang music. So I hope tayo ma-distinguish natin yung mga leaders sa ating mga team. Leader should be humble. Siyempre, hindi yan utos ng utos. Hindi ang leader, hindi yan utos na ito yung dapat. Pero ang leader actually, yan yung mas utosan. Diba? Kasi mas kailangan nilang gumawa, mas may kailangan, mas may responsibility sila. So, mas mahirap maging leader. However, si Jesus, He has filled His body, the body of Christ, our church, with many potential mentors. Merong mga mentors, hindi pwedeng mawala. Magpo-provide si Jesus ng mag-lead sa atin, especially sa music team. The leader can be the one na responsible to help the team pag may problema, pag may misunderstanding. Yung leader na yan, magre-review kapag kailangan, although kahit na sino, pero kung may leader talaga, kung kailangan merong i-review, may ginagawang mali, siya yung magpo-corrector, siya yung magpo-motivate, lagi magre-remind sa team yung importance ng ministry nito. Leader. You simply lead the team. And this leader recognizes that his role in the church is to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. So yun yung main responsibility ng leaders. Tinutulungan nila. O tutulungan naman ito, pero talagang mas malaki ang responsibility sa mga mag-lead. So una yan, para ma-nurture yung team, it's better na meron kang leader. Next, unity and cooperation. So ito, i-end ko lang kasi lagi natin lagi naman ito tinuturo sa mga teaching na ang unity, syempre pagkakaisa, essential yan dahil the church is the body of Christ. At ang body, hindi pwede yung kamay mo, hindi pwede tutukin yung mukha mo. Kailangan may unity sila, may harmony sila. At ang unity, yung pagkakaisa, it doesn't happen by chance. Hindi yan basta sige, united tayo. Pero kailangan yan pagtrabahuhan, mag-effort. Kapag meron nag-suggest, huwag mo naman tanggihan agad. Hindi, pangit yan, hindi ka marunong eh. Hindi ganon. Pag may nag-suggest, sige, try natin. Kung hindi, sabihin mo sa kanya na mas okay kung gawin natin. Walang mali sa ginagawa mo. Kahit kung baby Christian yun, kasi mga baby Christian na-offend, na-murder, tapos mag-walk out. Sila na. Pero you do your part as a leader and as a part of the team, unity, kailangan natin ng pagkakaisa. Kung merong ayaw makiisa, hindi mo responsibilidad na ikaw makiisa ka, hindi pwede hindi. May choice pa rin. So, pag nagbibigay ng advice, sa yung practice unity. Some people ay sobrang talented, sobrang galing sa music, pero pag naging part ng music team, marami reklamo. Ewan ko, naka-experience kayo ng ganyan ako, hindi naman. Pero posible yun, may mga reklamo, maraming suggestion na usually hindi naman okay. Kaya meron silang problema sa pagkipag-unite sa team. Kailangan natin tignan ng music team, not just separate musicians, na ito drummer siya, ito guitarista siya. Titignan mo sila as one group. Ito drummer at ito yung kasama niyang gitarista. Meron kayong unity na pinapractice. We need to look at our music team, hindi lang separate. Kailangan laging as a group. Although
ko, hindi ako magaling. Hindi ganon. Pero yung practice humility, kung pwede mo i-prefer yung suggestion ng isa na makakabuti naman, why not? Hindi lang yung ikaw yung nasusunod. So, unity and cooperation. Next, open review. Siguro ito na isa sa pinakamahirap. Pagdating sa unity, sa music team, sa pag-nurture ng music team. Kasi kapag mabait lahat, when I say mabait, kapag walang problema sa isa't isa, madali lang mag-practice ng unity. Pero pag may isa, dalawa, tatlo, o lahat yan pasaway, napakahirap. Kailangan nyo i-correct yung isa't isa. So, ano ang command ni Jesus when it comes sa unity sa Bible? Ay, sa pag-nurture ng team. The Bible command, yung mga leaders sa inyo, sa music team, leaders. Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. So, kung meron, for example, meron kayong music team members na asaan siya, hindi nag-attend ng practice, gabi na uuwi, nabubula yung mukha, masakit ang ulo, pagkagising. For example, may gano'n, nangyayari yan. And then, merong member ng music team na meron siyang habit, for example, na nagiging maganda. For example, sinasagot niya ang magulang niya. Lahat yun eh, lahat. Actually, lahat ng kasalanan ng part ng members ng music team, unti-unti nakakatulong yun sa effectiveness ng team. Kaya mahalaga yung nagre-review tayo. So, the Bible commands us na i-review yung dapat, yung mga nahuhuli natin na magkakasala. Discovering that one of the members is living in unrepentant sin may happen. Pero si Jesus, binigyan niya tayo ng instruction. Let's listen. Pag mayroong pasaway sa music team, if your brother sins against you, go and show him his fault, just between the two of you. So, kausapin ng isa. Kausapin mo ng isa. If he listens to you, you have won your brother over. But if he will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of two or three witnesses. Ito pa. If he refuses to listen to them, tell it to the church. Sasabihin na sa church. Sasabihin mo na sa, syempre pwede na ma-involve na yung pastor. Sino yung mismo ni Jesus dito? Siya yung talagang, for example, caught in adultery, for example. Tapos, nauuna sa leadership type ministry. So if he refuses to listen, then tell the church, at anong mangyayari if he refuses to listen, even to the church? Treat him as you would a pagan or tax collector. Hindi naman sinasabi ni Jesus na itaboy mo sila. Pero you treat that person as not one of you anymore. Kasi kung ayaw niya, nananatili siya sa kasalanan, he's not one of you. Pag sinabi he's not one of you, hindi na siya in unity sa inyong purpose na mag-lead ng tao to worship. Kasi nasa kasalanan siya. So, paano niya madadali yung tao to worship? Eh, siya mismo, wala siya sa pagsamba sa Panginoon. If our brothers sin against us, hindi na pwede din nila pwede nagkasala sa atin. Pero pwede rin siya mismo nagkakasala siya, meron siyang pinagdadaan ng kasalanan. Kailangan talaga natin ito i-confront. And what will happen kapag walang nangyayari? If there's no change, the member should be taken off the team. Do you agree? If there's no change, the member should be taken off the team and helped in the process. Hindi mo siya aalisin na huwag ka na dito. Hindi ganon. Aalisin mo siya, but you will still help him or her. You help him sa process ng correction niya, sa pagbabago niya, palakasin mo siya. And maybe always speak the truth in love. Sabi kanina, restore him gently. Hindi mo naman siya aawayin. Pero kung merong pasaway sa isang music team at walang pagbabago, kausapin mo na. Huwag naman hindi yung kinausap sa video, walang pagbabago. You do your part bilang members in
goal is not simply keeping the team pure. Baka isipin naman iba, grabe naman yan ate, aalisin mo, sobra naman yun, kawawa naman. Pero, hindi mo naman gusto na isang music team na dapat holy lang kung nandito sa music team. Dapat walang pasaway. Hindi naman ganun. Kasi lahat tayo pasaway eh. Pero there are certain na sitwasyon sa buhay ng tao kung saan yung pagiging pasaway niya ay talagang nakakasama. Hindi talaga nakakabuti. Sa kanya rin mismo. Kasi pag hinayaan mo siya sa responsibility niya ng leadership type ministry, tapos nasa kasalanan siya, edi isipin niya okay lang yun. Edi hahayaan na lang niya yung sarili niya. Pag hindi niya siya sinabihan, iisipin niya okay lang pala to. Kahit pala uminom ako ng hindi soft drinks, hindi tubig, uminom ako ng hindi dapat, okay lang pala kahit mag-lead ako dito. So kailangan ipaintindi rin na hindi ganyan yung ating responsibility. Seryoso yung ating responsibilidad sa pag-lead ng tao sa pagsamba. Amen ba? Yes. So, kailangan natin gawin. Let's keep in mind, na ito yung importante, yung pag-open review, importante. Huwag natin baliwalain pag merong pasaway sa music team. Because the maturity of those in the team affects the worship team and the church. Meron niyang epekto. Pwede na sabihin na hindi naman masyado nakakasama yung vision niya. Pero meron niyang epekto. Pwede sa inyo team wala, pwede sa church wala. E paano naman sa harapan ng Panginoon? Paano magiging kalugod-lugod yung inaalala niya ng pagsamba? Kung yung isa sa inyo ay hindi nakikiisa sa inyong pagsamba sa Panginoon dahil nasa kasalanan siya. So yung open review is always better than secret love. Minsan ayaw natin mag-review kasi ayaw natin ma-offend, ayaw natin magalit sa atin, ayaw natin mawala, pwede gano'n. Pero open review, it is better, sabihan mo. Kasi niremind tayo ni Jesus na, hindi natin, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. And it's up to him naman kung magpaparestore siya. Basta ikaw, tayo, gawin natin yung ating part sa pagtulong sa tao na to. Huwag natin hayaan. Kanina pinag-aralan natin through Joy in Psalms 6:18, if we regard iniquity in our hearts, the Lord will not hear us. Although lahat tayo sinful, pero mayroong mga kasalanan na hindi kino-confess. Yung mga kasalanan na inaalagaan, alam niyo ba yun? Yung kasalanan na alam natin mali, pero kinakayaan na lang natin. Merong ganyang mga kasalanan sa buhay natin na hindi kalugod-lugod sa harapan ni Jesus. Even though there is a risk of that person getting hurt, rebuking him or her is still an act of your love. Kahit masaktan siya, ginawa mo yun dahil mahal mo siya. Basta sinabi mo yun, kinorek mo siya dahil mahal mo siya, kahit masaktan siya, hindi mo na yun dapat ikalungkot or hindi dapat maging option yung hindi siya dapat masaktan. Hindi mo. Di ba tayo, pinokorek tayo ng magulang natin? Para sa atin din. Di ba? Tayo, kinokorek natin isa't isa. Hindi naman para, for example, mayroong dumi sa mukha. For example, may kulakot sa mukha. Yung isang, yung alam mo, pag kinokorek mo siya, pag sinabi mo, ginawa mo yun para sa iba. Para sa iba? Ito ba yung kulakot sa mukha? Di ba hindi? Ginawa mo yun para sa kanya kasi ayaw mo na
kailangan magkaroon sila ng teachable heart. Kung wala man, pag-pray niya siya sa Panginoon na magkaroon siya, bigyan siya ni Jesus ng teachable heart. At tayo naman, paano naman tayo? Lagi ko sinasabi, sila. Tayo din dito, let's have a teachable heart. Proverbs 12:1 reminds us na ang mga tao that loves discipline loves knowledge. And he that hates reproof is a fool. So, alam natin na yung mga hindi nagpapakorek, matitigas ang ulo, sila rin yung tunay na hangal. Dahil ang tunay na wisdom, syempre, magpapakorek ka. Okay, this is last. I second to the last, but I'm sorry. Medyo naantok na iba, nakita ko. Stop the Lord! Stop the Lord! Sing to the Lord! Iba naman. Okay. Next. Galaw-galaw. Baka isipin niyo may handout sa mga mamaya. Wow, let's listen. Personal stewardship. So, part na ng pag-nurture ng team. Ito, personal stewardship. Ano ibig sabihin nito? Just because a person can play an instrument, hindi naman parang magaling yan na mag-gitara, magaling na siya kumanta. Ibig sabihin, hindi na siya dapat mag-practice regularly. Kahit yung mga sikat na artista, ng mga musicians, di ba nagpa-practice pa rin sila? So, one more tayo sa music ministry, pinagsisilbihan natin yung pinakamataas sa lahat, ang Panginoong Jesus. So, kailangan natin asahin pa yung ating mga talento. We honor Jesus by continuing to improve our skills. Yung mga binigay niya sa atin. We can learn from the Bible, 1 Corinthians 4:2 is required sa mga stewards, sa mga tagapamahala. Pag ikaw, pinagkalooban ka ng Panginoon ng talento sa pagtugtog, ikaw yung mamamahala dyan. Binigyan ka ni Jesus ng kapamahalaan to govern yung ability mo na yan, gamitin mo yan ng maayos, alagaan mo yan. At sabi dito sa 1 Corinthians 4:2, ang mga stewards ay dapat faithful, tapat. So pag pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng kakayahan, ng ability, ng talent, maging tapat ka sa talent na yan. Pag ikaw, kaya mo na kumanta, alagaan mo yung boses mo, kung gamitin sa mundo, kung gamitin sa ibang bagay, gamitin mo sa Panginoon, at hasain mo pa yung talent. Contento na ba kayo sa talent nyo? Kay Jesus? Siguro kayo kasi yung sobrang galing na kumanta, hindi dapat na-content, although sabi sa Bible, maging content na tayo. Pero in serving the Lord, dapat more and more and more yung gusto natin. Mas higit pa sa galing natin, laging the best yung inaalay natin kay Jesus. So, personal stewardship. Next. Ayan na, malapit na. Ay, sorry. Meron pa pala under personal stewardship. Ministry. Lack of a member's discipline will affect not only him, but the whole team as well. Kapag ang isang team lang, member lang ng team, ay walang disiplina, maapektuhan yung buong team. Tama? Tama? Kapag nasa he o di ang lahat, yung isa nasa C, yung isa lang nasa C, ano mangyayari? Hindi ba mapapansin? Mapapansin. At malaki yung magiging epekto nun. Ibig sabihin, yung bawat individual magiging responsable sa kanya sarili. Team members should be responsible enough para i-prepare yung kanya sarili for rehearsal. Katulad ng sinabi ko kanina, wala si Ben noon, hindi pa rin natin naulit. Diba, Ate Beth? Before we can rehearse with the team, we need to rehearse individually. So, bago ka pumunta sa rehearsal, ikaw mismo by yourself, pinaktis mo na yung part mo. Hindi ba hindi doon, ano po ba yung gagawin? Ano po ba yung, paano po ba yan? So, yung stewardship mo sa gift na binigay sa iyo ng Panginoon, alagaan mo. Binigay nila na responsibility as a worship leader, patunayan mo ng karapat-dapat ka. Memorize the lyrics or the chords if you must. Better, kahit yung malaking part ng chords, ng lyrics, i-memorize natin. I'm not saying na strictly kailangan memorize mo, dahil may ipamahina sila sa memorization. Nahihirapan sila mag-memorize. Pero, kung most part mo, talagang pag-aralan mo mabuti, kasi hirap rin mag-lead ng congregation, naranasan na ba
mahina. Kaya, kahit backup ka lang, kahit mas mahina yung boses mo, hindi ibig sabihin hindi ka na magpa-practice. Bakit? Yung iba, ang mentality nila, baka naman ako, hindi naman masyadong maririnig ng tao kung magkamali ako. Eh, paano si Jesus? Na inaawitan mo. Kahit magkamali ka, may kaula. Para sa kanya yan. So, you give your best to Jesus. Kailangan may discipline ka sa sarili mong sarili. Again, the team will only be as musically capable as the individuals that make it up. Even though hindi naman natin na-expect yung perfection, dahil may mga times magkakamali talaga. Tao tayo, we fail, pero we want to be the best that we can be. Amen? In worshiping the Lord, nothing but the best. Yung the best natin, yung pinaghirapan natin, yung pinagpagura natin, yan yung gusto natin dalhin, i-offer sa Panginoon as we worship Him. So, personal, si worship. Last na ba ito? Ito, second to the last. Loving one another. Napaka-general, ano? Parang ano lang, greatest commandment. Pero, para ma-nurture isang team, mahalin niyo isa't isa. Ikaw ba masasabi mo dito na I love you? Siyempre with the love of the Lord, hindi yung I love you na romantic relationship. Pero, di ba masasabi mo ba na, Ben, I love you with the love of the Lord. Ben, sabi mo kay Adrian yun, Adrian. Oh, Adrian, sabi mo Esther, sabi mo kay DP yun, di ba? DP, sabi mo kay Kuya Jen. Eh, di na, yung mga masasabi mo yun, I'm not saying naman na i-text mo, DP, umar, kasi mo baka may mabasa kasi inbox mo na, nagkailangan yung mga kay Kuya. Pero, what I'm saying is, kung maiisip mo lang na mahal ko yung tao na yan, di ba? Mahal ko yan sa Panginoon, masaya ako maglingkod sa Panginoon kasama yung tao na yan. Pero hindi mo yan masabi man ako maisip, hindi mali sa'yo, di ba? You can't love one another. You're part kayo ng music team, so isa yung inyong purpose. Dapat nagmamahalan kayo. It's so blessed to be in a team when everyone is for one another. Hindi kayo against each other. Pag may suggestion isa, tinitake mo yung suggestion niya. Hindi naman all the time pagbibigyan mo, pero kung okay na i-consider yung suggestion niya, yung opinion niya, i-respetuhin mo. Kasi nagmamahalan kayo. We are encouraged, Ephesians 4:2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. So hindi tayo desperate to be heard. Ito yung gusto mo, ba't ba ayaw mo pakinggan? Pero ang focus pa rin natin, ano ba yung gusto nyo? Tapos yung iba naman, iisipin yung gusto mo. So give and take. Love. Ganyan ang love. You give love. Meron din ibang tao na bibigay sa'yo ng love. Dumating ka lang tayo na unfair, ibang tao, give and give sila, take lang ng take, okay lang. Your labor is not in vain in the Lord. Si Jesus yung mag-reward sa ginagawa mo. Pero still, you love one another no matter what. Pagiging part ng music team, opportunity yan para ganapin natin yung command in John 13:34 to love one another the same way that Jesus loves us. So, mahalin natin ang isa't isa. Hindi mo kailangan sabihin naman verbally, baka naman matakot yung music team member niya matakot pag sinabihan mo na I care for you. Diba? Parang iba naman yung datingan. Pero, you show your care. Huwag mo na sabihin, pero ipakita mo na lang yung pagmamalasakit. Last. So, dito na tayo mag-end. Last. Growing together. So, para ma-nurture isang team, you grow together. Para yung kanina, isang sangkap para sa pag-choose ng team members, diba? Spiritual maturity and continuous growth. So, ganun din sa team. Growing together. Nag-grow kayo individually at the same time, kayo rin ng yung team. Nag-grow kayo. It's difficult to lead congregations to worship, ano totoo to, on Sunday mornings, unless the team worships together at other times. Kung every Sunday lang kayo, nagpupuri at nagsasamba sa Panginoon, yung chemistry nyo, kung yun yung tamang word, o yung team nyo, mahirap mag-lead effectively kasi kapag halimbawa, magkakasama kayo sa ibang settings, hindi mo lang kayo nag-preparate. Pag
kayo, inaalam mo yung nangyari sa kanya, spiritually din, pinapalaki si isa't isa. And then, nag-grow kayo together in the knowledge of the Bible, mag-Bible study, mag-share ng verse, you grow together. The worship team, syempre, should maintain good relationships among themselves. There should be united effort. Ano na pinag-aralin kanina, dapat may unity. At mahalaga din sa pag-grow together, you grow in friendship. Parang loving one another lang as brothers and sisters in Christ. Study the scripture together. Kailan ba tayo nasa-study ng scripture together? Yung lyrics na kinakanta natin is based on the Bible. So dapat, kahit walang music na involved, we study the Bible together to encourage one another on our loving good deeds. So with nurturing the music team, I hope makatulong itong simple guidelines na to. Pag meron kang, for example, hindi mo close, o siguro meron sa inyo may kinaiinisan kayong member dahil pasaway, tandaan niyo yung open review, then tandaan niyo rin na kahit nag-open review ka, nagre-review ka, you love one another. And then yung team niyo, alagaan niyo, mag-grow kayo sa salita ng